Ang butil ng mustasa. Ang butil ng mustasa. Ang mustasa ho sa atin ay isang gulayin. Dito sa atin, Kuya Bert, ang mustasa. Pero ito hong mustasang ito ay mapakaliit din na binhi na butil ito nung naroon ho sa gawing yun ng Israel sa Jerusalem noong mga panahon yun. Pero ito ho'y lumalakit na papamugaran ng mga ibon. Mapakaliit na butil po ito. Ngayon, nakasama po ito rito sa Ebanghelyo na sinulat ni Marcos at ganito po ang sinasabi. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi po ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag ka natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Dito ho, halimbawa, yung inilarawan ng ating Panginoong Jesus rito, yung paghahari niya. Paghahari ng Panginoon Diyos. Kapag ka ang isang tao, Kuya Bert, ay pinagharian ng Panginoon. Alalon baga ay yung Diyos ay nadama niya yung mga aral nito, yung mga salita ng Diyos nadama niya, isinapamuhay niya. Inihalimbawa po ito sa isang mustasa na lumalaki, lumalawak, nakakapamugad ng ibon. Bigyan mo nga ba ninyo kami ng mas mababaw na kahulugan para lalong maunawa natin tagapakinig sapagkat ito'y sa patalinghaga kung ano ho itong paghahari ng Diyos na dapat na mamayani sa tao sa ngayon. Alam mo, Kuya Min, kung ang paghahari ng Diyos ay nasa atin at pagmimay-ari na tayo ng Diyos mismo, ang ginagawa natin ay hindi na para sa ating sarili, kundi ang ginagawa natin ay sa ikauunlad at sa karangalan, no? Ng ating Panginoon. At ito'y magaganap lamang natin kung siya ang naghahari sa atin. Palagay natin, katulad ng sinabi niyang ang butil ng mustasa ay lalago ito, lalaki, at magsasanga ng malalabay, no, ng malalaking sanga, at makakapumugad doon yung mga ibon. Ang ibig sabihin, makakapagpahinga na yung mga ibon doon. Maaring meron silang makain doon, no? Doon sa sanga-sanga ng mustasang ito. Ganyan din sa atin. Hindi na tayo maramot. Kung merong lalapit sa atin at tumihingi sa atin ng tulong, ay may iaabot natin kung ang Diyos ay naghahari na sa atin. Hindi na tayo maramot. Hindi na tayo makamundo, kundi makadiyos na tayo, sapagkat ang Diyos mismo ang nagmemay-ari na sa atin. So anumang mga dumarating sa atin, palagay mo na humihingi ng tulong, kapitbahay mo, kapatid mo, o hindi mo kamag-anak mo at hindi kamag-anak, pag lumapit sa iyo, ito'y iyong aabutan ng kanyang mga pangangailangan, kung anuman ang kanyang kailangan. Halimbawa, yung isang tao, pagod na sa kakaisip, pagod na doon sa kanyang kakaisip sa problema niya, at lumapit sa iyo, nakapahinga siya. No? Nung bigyan mo ng kalutasan, katuparan, yung inihingi niya sa iyo. So, nagkakaroon ngayon ng kaginawahan ang mga tao katulad ng mga ibon. Nagkakaroon sila ng kaginawahan, ng kapahingahan sa mga sangang malalabay ng mustasa. Sa mga tuwid, Kuya Berte, ang binibigyan din dito ng ating Panginoon kapag ka ikaw ay nakilala mo ng lubusan ang Diyos at ito'y sinapamuhay mo yung kanyang mga aral, yung mga taong nakapaligid sa atin ay nagkakaroon ng pinakadiwat, nakikita nila yung halaga ng pagiging
malapit tayo sa Diyos sapagkat naibabahagi natin sa ating kapwa yung ating pinamumuhay na nanggaling sa Diyos. Totoo yun, kuya. Kasi nga, kung sabi nga niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. So, hindi yung kapangyarihan ng Diyos ang ano sa atin kundi siya na ang nagme-may-ari sa atin. No? Pag-aari na niya tayo. So, siya na ang nasusunod sa atin. Hindi na yung sarili nating kalooban. So, ito ang bumubuhay na sa atin ang salita niya, yung kanyang pag-guide sa atin, ang siya nang bumubuhay. Sabi nga ni San Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi ang Panginoong Jesus na ang nabubuhay sa sarili ko. Amen. So, siya nang nagme-may-ari. Ang Panginoong Diyos na ang nagme-may-ari kay San Pablo. Kaya kung tayo ay pasasakop sa Diyos, ang mundong ito'y kakalimutan na natin kundi ang paglilingkod na lamang sa ikaw na uunlad ng pananalig at pananampalataya at saka ikaw uunlad ng kaharian ng Diyos ang lagi na lamang nating gagawin. Ito'y katulad ng mustasa. Napakaliit. Kapag ang maliit na pananalig natin sa Diyos ay nag-umpisa, ay doon lalaki o usbong at ito'y lalago, magiging katulad nga ng mustasang pinakamalaki, pinakamataas sa lahat ng gulay. At sabi nga niya, makakapamugad ang mga ibon. Kung gayon sa ating ding buhay, maraming makapagpapahinga sa atin at magdudulot tayo ng peace of mind sa mga taong may problema, lalo tigit sa nakakayanan natin. So, yun po, Kuya Bert, ang pinaka-nice ibigay na meaning dito ng ating Panginoon yung dulot ng mundo, nakasakiman ay hindi na mamamahay sa atin. Wala na. Dahil tayo ay pinaghaharian ng Diyos. At pag pinaghaharian na tayo ng Diyos bilang tao, yung nakikitang bunga sa atin, nakikita sa pamagitan ng concern natin sa ating kapwa. Oo. Yun. At saka yung galit. Yung galit. Yung inggit. Yung masamang iniisip sa kapwa, wala na yon, kuya. Mawawala lang lahat na yon kapag ang paghahari ng Diyos ay nagsimula na sa iyo. Kaya nga sinasabi pala dun sa gano'n man kalita ngayong pananalig, sabihin mo sa bundok na ito na iyong mapapalipat mo ang bundok na ito dahil merong kang pananalig sa Diyos. Oo. Ibig sabihin nun, magagawa mo ang lahat ng kalooban ng Diyos kapag merong pananalig sa Kanya. Oo, katulad ng binanggit mo, Kuya Men, kasi yung butil na maliit, yung kasing butil na yun ay buo. Hindi siya sabog. Hindi siya hiwa-hiwalay. Kaya kung ang pananalig natin ay kasing laki ng butil ng mustasang sinasabi ng Panginoon, buo yun So kung buo ang ating pananalig, hindi siya sumasabog, hindi siya umihiwalay, o hindi nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan dahil buo ang pananalig natin, kahit maliit lang ito, magagawa natin ang lahat ng ibig natin. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Amen. Na magkaroon tayo ng buong paniniwala, pananalig sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Kapag natanim na ito sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buong pagkatao, itong pananalig sa Diyos ay walang hindi makapangyayari sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa atin sapagkat naghahari sa atin ang Diyos. Oo, mawawala ang lahat ng takot Mawawala. Mawawala na yung takot, mawawala na yung kaba ng dibdib mo, mawawala na yung iniisip mong lagi na umikilkil doon sa kaisipan mo, gumugulo sa kaisipan mo. Magiging panatag na ang kaisipan mo at kalooban. Amen. At magkakaroon ka na ngayon ng kaginawahan ng peace of mind. Amen.